Isang magandang araw po sa inyong lahat. Napakamakapangyarihan ng musika, hindi po ba? Ito ay nakalalamang sa lahat ng ibang uri ng komunikasyon, dahilan sa isang bagay. Kaya nitong matawid ang mga hadlang ng magkakaibang lingwahe o salita at paglapitin ang mga puso ng mga taong galing sa iba't ibang lugar. Mapaanong edad pa man, isipin nyo ito. Sa ating panahon ngayon, ang ilan sa mga pinakasikat na awitin ay nanggaling sa ibang bansa. Ang mga salitang ginagamit dito ay hindi natin naintindihan, ngunit atin itong inaawit. Kapag maghanap pa nga sa internet, naku, pati mga lolo at lola ay inaawit din ang mga ito. Hindi ba nakakamangha na kaya nating makipag-ugnayan sa ganitong paraan? Ako ay naging miyembro ng isang choir ng mahabang panahon. Marami kaming mga kinakanta na hindi nilikha sa sariling wika natin. Ngunit kahit taga noon, ako mismo na umaawit ay nadadala sa himig ng mga awiting ito. Ikaw ba ay nakaranas ng ganito? Yung kahit na ang mga salita ay hindi mo maintindihan, ay parang naintindihan mo pa rin ang mensahe ng awitin dahil lamang sa himig? Marahil ay oo. Mapabata pa nga o matanda, pare-pareho tayong nadadala basta mayroong pinatugtog na musika. Sa tingin ko nga, dahil kaya itong maintindihan ng kahit na sino, pwedeng ipasya na musika ang sinasabing language of heaven, hindi po ba? Napakabait talaga ng ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng puso at pandinig para masayahan tayo sa musika at para magbibigay kulay pa sa ating mga buhay. Napakaswerte talaga natin. Huwag po kayong aalis at dadalhan namin kayo ng awitin ng pasasalamat sa ating Ama. Kahit ang salita nito ay hindi ating sariling wika, kahit mapaanong edad ka pa man, sigurado akong maiintindihan pa rin ng puso ninyo ang mensahe nito. Be inspired, listen, and be blessed with songs and stories that have changed lives, because these might change yours. Music for His glory. Sabi sa Genesis 2:18, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. Likas sa ating mga tao na maghanap ng makakatuwang natin sa habang buhay. Kadalasan, matutuklasan natin na ang mga talento ng ating katuwang ay sadyang ginawa para sa isa't isa. Katulad na lamang ni Misty at ni Bren. Tunghayan natin kung paano sila nakakapaglingkod na magkasama sa larangan ng musika. Ako po si Bren Estrito, isang consultant. At ako naman po si Misty Bontile, isang worker sa Seventh-day Adventist Church. Nagsimula po ang aking pagmamahal sa music. Natatandaan ko po nung bata pa po ako ay pinalaki po ako ng aking mga magulang na kumakanta. At dahil po sa pagpapalaki po sa akin na ganun, kasama na rin po ng impluwensya ng church at ng aming mga kamag-anak. Napamahal po sa akin ang musika na umabot po sa punto na kumakanta ako sa kahit anong bahagi ng aking buhay sa buong maghapon. Lalo na po sa umaga, habang naliligo or kahit bagong gising pa lang, napapakanta na ako. At nakakaisip ako ng mga hymns na nakakapag-set ng mood sa aking buong maghapon. Ako naman po, sa aking natatandaan, nagsimula po ang passion ko sa music noong ako po ay 6 na taong gulang. Pinag-aral po ako ng aking mga magulang ng piano at doon po ako nagsimula na mag-appreciate ng music. I decided to learn
or to study on my own how to play guitar. Pero sa kabila nun ang tatay ko magaling siya maggitara. As in, kilala siya sa barangay namin na gitarista. But then, I challenged myself na matututo ako ng gitara nang hindi sa tatay ko. There's something that I want to prove regarding music na kaya ko yung gawin. Na ang gamit ko lang is my desire to learn more of music. And then, nung natutunan ako mag-gitara, pag-uwi ko sa amin, marunong ako mag-gitara. My father didn't know na marunong na ako kasi hindi nga niya ako tinuruan. And then, second year college, I begin to write songs. I developed writing poems first. Yung poem nagkaroon ng tono, yung tono nagkaroon ng rhythm, nagkaroon ng notes. Guitar notes. Ayun, and then I started to write songs. I have written several songs. Nagamit namin ang music sa ministry bilang magkasintahan nga. Actually, music yung nagbigay daan para sa amin upang magkakilala. Kasi parehas kami naging DJ sa AUP, sa University natin. University FM. University FM. Community radio lang yun. DJ ako, DJ siya, tapos yun. Tapos doon na kami nagkakilala. So, ibig sabihin, in short, music yung naging daan para magkakilala kami. I never expected na marunong siya magsulat ng tula. So, during courtship stage namin, binabatuhan niya ako ng tula, binabatuhan ko din siya ng tula. Mas mahaba yung sa akin. Ayun. Pero natuwa ako kasi yung sa kanya, nakikita ko, rhyme yung mga last words. Tapos, nasabi niya nga sa akin na nung mga younger age niya, nakakapagsulat na siya ng songs. Oh, that makes, naging madali sa akin yung isang subject sa AUP dahil dyan. Oo. Yung writing na kailangan malikhain. So, malikhain yung utak niya sa pagsusulat ng mga bagay. Nakakapagsulat siya ng tula, nakakapagsulat siya ng songs, nakakapagsulat siya ng story. Oh, stories. Stories, yan. So, nung nagka-exchangean kami ng pagsusulat, doon namin na-realize na pwede pala kami magsama, magsulat ng isang song. Ayun, nag-come up kami to a title ng song, Bridges of Hope. So, yung pertaining to us. Oo. Kasi nga, alam naman natin ngayon na yung generation natin ngayon is run by communication. So, lumalaki ang mass media, may radio, internet, and television. So, mas nakikita natin na mas mapapalaganap yung good news through mass malaking media. potential. So, yun nga po. So, nag-come up kami into the song Bridges of Hope, which means na we are His bridges of hope to the people na there's salvation na naghihintay and there's a King that is coming back for us to be saved and He is coming back for us for the second time. And then, yun yung pinaka-mission natin bilang mga tulay ng pag-asa. to spread good news. To spread good news to the people na hindi pa nila nalalaman na babalik ang ating Panginoon upang tayo iligtas. So yun yung yun yung title ng kanta, tapos yun na rin yung pinaka-puso niya. Tapos ang favorite kong part doon is actually the beginning. It starts with, in this world we all are called for His truth and mercies to uphold. Ayun. So yun yung, ikaw naman anong favorite part mo? Sa akin, yung favorite part ko is yung armed with the truth, inspired by His words, we are called to be bridges of hope. The end part of the chorus. Actually, kung siya, first part ako. End part. Kasi, dun yung, alam mo yung, sa atin, sa
alam na natin yung katotohanan, di syempre dapat maging bridges of hope tayo. Para sa... Merong calling. May calling na para dun sa mga unreachable, na ma-reach sila through us, through us na bridge tayo ng kanilang pag-asa na makilala ang Panginoon. So sa atin pong lahat, na mga nanonood sa inyo pong lahat, ini-encourage po namin kayo na kahit maging hindi man po sa music o sa pagsasalita, kahit anong klase ng ministry po, meron kayo pong talento sa pamamagitan po sana ng programang ito, ay ini-encourage po namin kayo na gamitin at hayaan yung pagyamanin ng Panginoon ng talentong ibinigay niya sa inyo. Bilang kami po ay mga amateur lang din naman, ordinaryong tao. Hindi po kami magaling. Hindi rin kami ganun kagaling. Nagkataon na binigyan kami ng gift ng Panginoon na tumulong sa kanyang gawain. So kung hindi ka marunong magsulat ng song, pwede kang kumanta, pwede kang mag-play ng instrument, basta magpaawit or mag-encourage ng ibang tao na ilabas ang kanilang talent na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Yun ay isang malaking bagay sa ating buhay na maging parte ng gawain. And alam ko naman po na kapag gumawa kayo ng isang song o kaya ng any kind of music or any kind of ministry, huwag kayong matakot na dahil hindi mo ma-please yung tao. Kasi alam naman natin, ang Panginoon lang naman ang maggagabay sa'yo at makikinig. It's all for praises for Him and the glory. All to His glory. All to His glory. In this world we all are called for His truth and mercies to uphold. And as we do our part, we will please our